At this point, we head over to the Senate where deliberations for the 2026 budget are still in full swing. And we bring in Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, okay, maraming nagtatanong, ang Blue Ribbon Committee hearing, kailan ba rorolyo ulit at ano ang nangyayari ngayong mga budget hearing dyan? Lord, truly magandang hapon. Inaasahan natin according to Senate President Tito Soto na by November 10, mapo-formalize at babalik kasi yung plenary sessions on that week yung pag-formalize ng pagbabalik ni Senator Ping Lacson as Blue Ribbon Committee Chairman. Pero so far, ang sinabi naman ni Senator Ping na kung sakaling magiging final na talaga na babalik siya sa Blue Ribbon, November 14 nakaschedule yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee. And so far, yan yung sa mga inaantabayan na natin. Pero before that, dito naman ngayon sa Senado, nakasalang pa rin itong DPWH para sa pagdinig naman ng Senate Committee on Finance tungkol sa 625.8 billion pesos na proposed budget ito for 2026. So far, ang naibahagi kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon, pagdating doon sa mga red flag na pinoint out ni Senator Sherwin last week, kasi last week yung unang salang na budget na to eh. Yung red flags na nakita nila, merong mga project na walang station numbers, merong mga duplicated projects, merong mga multi-phases o hinati-hati na mga proyekto, and merong repeating na mga project. So far, naging update din dyan ni Secretary Vince sa pamamagitan ng geotagging and validation na ginagawa nila. Justify nila na una, yung sa higit 4,500 na proyektong namataan na walang station number na nagpapakita ng simula at hangganan ng isang proyekto, 4,085 na ang na-correct na raw nila, nalagyan nila ito ng station number. Pagdating naman doon sa red flag na mayroong mga umuulit na proyekto, last time kasi ang finlag dito ng Senado is 946. Sabi naman ni Sec Dizon, dito 798 na ang kanilang na-validate and nagkakahalaga ito ng around 11.6 billion pesos. Isang naging example dito kasi sabi ni Sec Vince, doon sa mga na-check nila at na-validate nila or yung gina-justify nila dito sa Senado ngayon, so far wala naman silang namamataang irregularities. For example, yung binigay na example dito is yung Maculay, Green Hills, San Pedro and San Vicente Road ng Lower Kalinga District Engineering Office, yung kinakailangang pondohan for 2026 amounting to 19.5 billion pesos is yung extension nito from Station 2 plus an additional na 820 meters papuntang Station 3. So far, yung ilang mga projects na examples na pinakita kanina ni Sec Dizon, pinapakita na kaya nakalista pa ito for 2026 kasi may karugtong pa yung proyekto. So far naman din, bukas din itong si Sec Dizon kasi nanghingi pa siya ng oras kasi may mga kulang pa na mga proyekto hindi pa nila na-justify or na-validate. Pinagbigyan naman sila until Friday, kumpletuhin na yung report dahil kung hindi, maaaring tanggalin ito sa panukalang pondo for 2026. Balik sa inyo. Sec Vince, no? Parang karamihan dito ay mga proyekto na way before his time pa talaga pinas. Pero kung yung tono ng ibang yung tono ng pagtatanong ng ilang mga senador talagang buti nga si I admire the stoic patience of the Secretary of Public Works. Okay, Merymon, on other matters, may balita na ba from Senator Joel Villanueva? He made headlines last week dun in relation dun sa dismissal order. Pero nalinaw naman na clear na siya doon. Pero dun sa vlog ni news anchor Lucy Cruz Valdez, sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulla na hindi pa daw siya he's keen on still looking at this case. May naging tugon ba si Senator Joel doon? At susugan ko na rin yan, sila Tito Sen ba, ano raw ba ang play nila kapag na sila? Magiging desisyon, if ever? Pauline, Lourdes, so far wala pang nabibigay na komento sa Senator Joel tungkol dyan. Yung pinakahuling comment na nakuha ng media mula dito sa Senador is yung araw na ina-expect natin na magkakaroon na ng sulat na gagawin itong si Ombudsman Remulla, and then the next day ipapadala mismo dito sa Senado. And ang nakuha natin mula dito kay Senator Joel ay good news na hindi na nga itutuloy ni Ombudsman yung kanyang kasulatan dahil nga may reversal order. Pero so far dito, sa Senado, for Senator Joel, so far wala pa. Even for the Senate leadership, for example, kanila SP Soto, wala pa silang nabibitawan kasi ang sabi ni SP Soto sa media last time, hindi raw muna siya makakapag-komento until makukuha yung communication from Ombudsman Remulla. So, since hindi natuloy itong letter ni Ombudsman, wala ring comment pa na binibigay itong si SP Soto. And naalala natin, nung natanong din natin itong si Ombudsman Remulla nung nandito siya sa Senado, kung possible ba talaga na ma-reopen itong usapin ng dismissal order laban dun sa
sa Senador, sabi niya, pinag-aaralan at pag-aaralan daw nila yung naging timeline. Kasi nagkagulatan din, even si Ombudsman Remulla, sinabi niya, maraming may hindi alam. Even mga senador daw, walang kaalam-alam dito. And lalo pa, may public interest daw sa usaping ito. Akala raw ng publiko, may hustisya na, pero nagkaroon nga ng reversal ng dismissal order. So, hindi raw magandang tignan para sa Office of the Ombudsman ng tungkol dito. Pero ilan sa mga antabayanan natin sakaling mabubuhay itong dismissal order ulit ay kung ano na yung magiging approach naman dito sa Senado, specifically ng Ethics Committee. Kasi ilan sa mga debates din sa usapin na yan, kung may capacity ba o kung may power ba talagang Office of the Ombudsman na makapagpataw ng parusa o makapagsibak sa mga nakaposisyon sa Kongreso or either kailangan ba ng ethics complaint mula dito sa Senado. So yun yung ilan sa mga hinihintay natin even until ngayon. Oo. Padikdik lang siguro if ever may pagkakataon na magtanong, Marymon. Kasi walang at until nilabas, until yung pinag-uusapan natin, wala siyang sinasabi na acquitted ako o ni-reverse yung hindi pinawalang visa yung suspension order sa akin. Ang sinabi lang niya, at parang nagulat nga lang. Ang sabi lang niya, maganda kayo kasi ano term niya, parang may paninira na naman daw, ganyan. Hindi niya sinabi na, walang deklarasyon na, binago na ito ng ombudsman. At harassment ang magaling na sinabi ng ombudsman ay, ba't tuwing kailangan ba may decision ako, i-announce ko. Tama, Lord. Actually, nung last time pa, ang sinabi nga ni Sen. Joel, in-anticipate na raw nila yung harassment and yung fake news tungkol sa usapin na to. Kaya, nung humingi ng komento ang media, ang ibinigay niya agad ay kopya ng mga certification or clearances from the Office of the Ombudsman at saka ng Sandigan Bayan na sinasabi wala siyang pending criminal nor administrative charges. Baka lang magulat kayo, bakit nagdabimak sa likod ko. Oo nga. Nag-celebrate din kasi nag-celebrate ngayon ng Halloween dito sa Senado. Kaya mga bata, mga empleyado, naka-costume din sila. So far yan yung pinakamulto na nakita natin dito bukod doon sa ghost flood control projects na pinag-uusapan sa Senado. Oo nga, Marymon, alam mo, ang inaantay ng lahat, excited, Halloween, Pero ako, excited ako for Christmas kasi sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na by Christmas, baka may mga makulong na personalities involved dito sa flood control scandal. Walang puso. Matutuloy kaya yun, Marymon? Sino-sino ba yung mauuna daw na pwedeng makulong? Well, din ang nasabi rin dyan ni Ombudsman Remulla kasi nag-update siya na yung on the side of the DOJ, meron na silang mga i-file na kaso supposedly today sa Regional Trial Court, doon naman sa mga issue ng mga contractor. And then on the side of the Office of the Ombudsman, within this month daw, asahan na rin na makakapag-file na rin sila sa Sandigan Bayan ng kanilang mga karampatang kaso. So far, yung mga congressmen kasi na nabanggit so far is si dating Ako Bicol Party's Representative Zaldico na linked siya sa over 289 million pesos worth ng flood control project sa Oriental Mindoro. Pagdating sa mga senador, wala pang binitawang pangalan itong si Ombudsman Remulla, pero ang nakikita niya rin, pinapabilis itong proseso ng pag-iimbestiga sa mga kaso hanggang daw doon sa pag-file ng resolution and later on yung pag-file na ng mga karampatang kaso. Kaya ayaw niya naman daw magsabi ng mga ng pangit ang intensyon, basta ang ginagawa nila, pinapabilis sila yung proseso para raw yung mga dapat managot ay managot. So natanong ng media, so sir, ibig sabihin ba by December merong magpapasko sa kulungan. Titingnan daw nila, sisiguraduhin daw nila mapapabilis yung proseso para nga yung managot ay mananagot. Pero on the side of Sec. Dizon, yung ilang mga sinasabi niya lagi is tuloy-tuloy naman daw yung kanilang pag-iimbestiga and yung pag-file ng charges plus yung pag-endorse pa ng kanilang case building sa ICI and even dito sa Senado. Mamaya yung mga makulong lang dyan dahil sa contempt. Oo, Marymon, may mga senador din bang a-attend dyan ng Halloween? Naka-costume din ba sila? So far, ang nakita natin dito, sina Senator Lauren Legarda, Senator Dante Marcoleta, na nasabi sa atin ng Media Relations Officer na hindi magpa-participate si Senator Marcoleta given yung kanilang practice. Pero dito kasi yung buong Senado ngayon, yung mga opisina, lahat from health, from admin offices, yung mga bata naglilibot talaga, nag-trick or treat sila, so lahat sila nakikiselebrate dito. Pero so far, bukod dyan,
siguro isang treat na lang na nabigay sa atin dito is kinonfirm din ni Senate Secretary Renato Bantug na may 8 mga senador tayong i-expect na ilalabas na rin yung kanilang mga SALN ngayong araw. And kabilang na dyan, sina Senator Lacson, sina Senator Big Zubiri, Senator Loren Legarda, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bam Aquino, Senator Erwin Tulfo, Senator JB Ejercito, and si Senator Lito Lapid. So siguro magandang trick or treat na rin yun para sa ating mga kapatid natin sa media ngayong araw. So, alam mo kung sino na lang yung mga hindi pa naglalabas. Sino kaya ang mga... At gaano kalaki yung O bakit hindi pa net worth nilalabas, nila. diba? Oo, kasi si Senator Raffy Tulfo naglabas na nung kanyang joint SALN with his wife, si ACT-CIS Representative Jocelyn Tulfo, and yung net worth nila nasa 1 billion pesos. Napakalaki. So, aabangan natin yung ibang SALN na ilalabas today. Pero Mayremon, hanggang kailan ba ang budget deliberations ng Senate? And do we have a date already kung kailan magsisimula ang BICAM? Pauline, ang sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, hinahabol na nilang matapos yung committee hearings ngayon. And then kasi magkakaroon ng on-the break so even yung plenary sessions na adjourn pa siya technically ngayon, babalik lahat by November 9. And then, by November 10 rather. And then, ang sabi ni Senator Sherwin, around second week daw ng November, bukod doon sa technical working groups na gagawin prior to November 10, is magkakaroon na ng plenary budget deliberations. After the plenary budget deliberations, around 3rd week of November daw, hanggang 1st week to 2nd week of December, BICAM naman. Ang pinaka-target nila dito, hopefully, bago raw ang araw ng Pasko, na repaso, nalinis na, at maaaring mapirmahan na raw ang 2026 proposed budget. May venue na ba, Mayremon? Sorry? May venue na para sa BICAM? So far, wala pa. And isa sa mga inaantabayanan din natin, yung magiging access ng media tungkol dito. Kasi nga, plano talaga is for transparency sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang sa mga hearings, hindi lang yung sa transcript ng mga ito na uploaded sa House at sa Senate websites, kundi mismo yung magiging process na nung plenary budget deliberations hanggang sa BICAM. So we are expecting quite a lot na mangyayari and hopefully matuloy talaga yung full transparency nila para maging yung publiko magiging maalam na pagdating dito sa panukalang pondo. Lalo pa sinasabi nila SP Soto, nila Senator Sherwin na gusto nilang tanggalin na yung mga maanomalyang mga pondo na nakikita, yung mga questionable na lump sum funds, yung unprogrammed appropriations. And gusto nila ma-maximize ito. So kung kailangang ilaan sa mga sektor ng edukasyon, ng agri, ng labor, doon daw nila ibibigay para masigurong may patutunguhan itong panukalang pondo. Alright. Paano kaya mag-trick or treat dyan sa Senado? No? Parang maganda bigayan yata dyan pag no? Punta May tayo. mga aso rin na naka-costume dito. Ay, yung cute. Oo nga O marami rin. Huwag na nga. Huwag na. Wag nating yurakin ang... wala bang buhaya costume daw ba dyan? Easy. May nakita tayo mga meron. bata na... Actually, may nakita tayong mga bata na ang suot nila ay... yung isa sa nakita natin, nakabarong, tapos nakasuot siya ng... yung nagre-reflect na vest and then naka-hard hat siya. So, pinaportray niya mukhang mula sa public works. And then, Contractor yung mga bata. superhero din. Oo, nakita... Sayang, kadaraan niya lang kanina. Nakita ko yung batang O, yun. tinan mo yung Hindi relo na ng siya bata. kalit. Baka mamahalin yung relo ng bata. Punta ng casino yan. Oo. Ikaw, Mayremon, ano ba May costume mo? tayo. Ano ba costume Siguro, mo? hindi nga tayo nakapagdala ng costume natin. Siguro ito na lang, puti na lang, hanap tayo ng makeup para maging white lady. Hindi. Mayremon, meron akong suggestion sa'yo. Kunyari, maigsi buhok mo, tapos maglagay ka ng nunal na may tatak na Hermes or Louis Vuitton. Diba? Nako, sakto, Lord and Pauline, meron akong storya on paano ba manakot during Halloween season sa mga horror house. Abangan nyo na lang yan kung sinong karakter ang ipoportray ko. Ayan. Oo, alam na. May payong ka bang dala, Mayremon? Oo. Baka yung mga bata may payong. Tapos may British accent dapat siya. We conversed with my sister. All out na. Mag-ano pa ng sasakyan. Pwedeng magrenta din, no? Para talagang manalo na as best dressed. Oo. Best Halloween costume. Ako ako. O yan, yung mga aso. Ang Ayan. cute. Pwede pala aso sa loob. Pwede. Mag-iingat kayo dyan, ng mga aso. Yung mga aso mag-ingat. Oo. Tsaka huwag yung yurakan ng puri ng mga aw-aw. Okay, Mayremon, maraming salamat sa'yo. Thank you, Mayremon. Ang ating mojo sa Senado.